Sa all-girls school ako nag-high school. Relihiyosa kasi ang pamilya ko. Madre ang nagbabantay sa amin sa school. Stay-in din kami at sa dorm tumutuloy. Sa loob ng malawak na bakuran ng school namin ay may chapel. Sa chapel na iyon, maraming images ng santo, particularly Virgin Mary. Marami na akong naririnig na kwento tungkol sa nagmumultong alin na tagalinis di umano ng mga poon sa aming chapel. Madalas daw makita ang aling ito. Nakaputing-puti ang damit, kulay abuhin ng buhok, na mahabang mahaba raw at nakalugay. Nasa early 60s daw ang babaeng ito. Pararitaw na mamataan ang aling ito na pinupunasan ng paa ng imahe ng Virgin Mary sa altar. Naghahampang araw ito ng kanta. Gabi noon ang mahal na araw. Huwebes Santo iyon, tandang-tanda ko. Most of my classmates are with their parents for the Holy Week vacation. Pero ako, nanatili sa kumbento. Gusto ko kasing magdasal para sa marriage ng parents ko na at the time ay on the rocks. Parang maghihiwalay na sila ng tuluyan na ayokong mangyari. Noong gabing iyon ng Monday Thursday, nag-iisa ako sa labas ng chapel. Nakaluhod ako sa pew, malapit sa altar. Pikit matang taimtim na nagdarasal. Habang nagdarasal ako, may naririnig akong tinig. Tinig ng babae. Naghaham ng kanta. Bigla akong naalala. May yung kwento nila tungkol sa multo ng aling naglilinis ng puon. Kinabahan tuloy ako. Nawala ako sa konsentrasyon ng aking pagdarasal. Iwinaglit ko na lang sa isipan ko ang aking naririnig at nagpatuloy sa taimtim na pananalangin habang nakapikit ang mga mata. Palakas ng palakas ang tinig na aking naririnig, parang naghaham ng lullaby. Sa katunayan, pakiramdam ko, malapit na sa tenga ko ang tinig niya. Kinilabutan ako. I refused to open my eyes sa takot ko lang. Nanigas ang buo kong katawan, lalo na ang leg ko. Para kasing may force ang nag-uudyok sa akin, lingunin ko ang tao sa aking likuran. Pero pinaglalabanan ko, dahil ayokong makakita ng multo, kung multo man ang nasa likuran ko. Nanatili akong nakapikit, distracted, ngunit tuloy sa pananalangin. Umaasa akong kusang mawawala ang multo sa aking likuran na patuloy sa paghaham ng isang kanta. Maya-may naramdaman ko na lang na sumasagi sa aking braso ang laylayan ng kanyang damit. Ang lamig ng pakiramdam, pero pinagpawisan ako sa sobrang takot. Parang hindi ko nakakayanin ang aking nararamdaman. Parang gusto ko nang tumayo at magtatakbo kahit nakapikit ako. Pero hindi ko nagawa. Nanatili ako sa aking kinaluluhuran sa pew habang nakaharap sa altar. I began praying very loud. I remember saying in Jesus' name, lumayo ka sa akin kung anumang elemento ka. Noon lang tumigil ang naghaham ng lullaby. Nawala na rin yung pakiramdam ko na tila may presensya sa aking likuran. Pagdilat ko ng mata, nilingon ko agad ang aking likuran at tagiliran. Wala namang tao sa paligid. Nag-iisa lang ako sa loob ng chapel. Mabilis kong tinapos ang aking pananalangin na isang pagkakamali. Dahil pagtayo ko, nakita ko ang nagmumultong ali. Pinupunasan ang paanan ng mahal na birhen. Diyos ko, ang tangi kong naiusal. Nakatalikod siya sa akin. Mahaba ang kanyang buhok. Itim na may halong puti kaya abuhin. Nang marinig niya ang tinig ko, dahan-dahan siyang humarap sa akin. Pigil ang hininga ko. Pagharap niya halos mapasigaw ako. Nanlilisik ang kanyang mga mata. Galit, nakakatakot. At para bang bigla siyang lumakad para sa lakayin ako. Nauna ako nagtatakbo palabas ng chapel. Hingal na hingal ako nang marating ko ang aming dorm. Kinuwento ko ang nangyari kay Sister Magda at marahan lang siyang tumango. Ayon kay Sister Magda, bad spirit nga raw ang multong iyon. Dinidistract ang sino mang manalangin ng taimtim sa chapel. Ang tanong ko, papaanong nakakapagmulto ang isang bad spirit sa loob na mismo ng chapel? Hindi rin ito masagot ni Sister Magda. Binasahan niya ako ng isang verse sa Biblia, that the devil is like a roaring lion, waiting for someone to destroy. Gawa daw ng demonyo ang multong iyon para i-distract ang mga anak ng Diyos because prayer is powerful. Magmula noon, sa tuwing magdarasal ako sa loob ng chapel, I see to it na may kasama ako. And I never cease to pray. Kapag tumigil ako sa panalangin, para ko na rin tinanggap ang pagkatalo ko sa pakikibaka sa masamang espiritong iyon na gumagamit
Nangyari ito during the opening of our classes. Biology lab ang last subject namin at that day. Late afternoon na noon. Magsi-6 na siguro. I'm not sure. Pero madilim na noon sa labas. Alam ko dahil parati akong napapatingin sa bintana. Bakanting lote ang nasa likod ng lab. Nakatapat ang bintana doon. Sa window makikita ang damuhan at ang isang puno ng akasya. Marami ang nagsasabi na haunted ang place. Meron daw duwende at pinamamahayan ng mga spirits. Well, hindi naman ako mapagpaniwala sa mga bagay na iyon. But there was really an ear feeling na hindi ko may paliwanag kung ano. More of an orientation lang ang nangyari during the class. Our professor wanted us to be familiar with the subject matter and the things inside the lab. May 20 students lamang kami sa loob ng lab. Habang may tinitingnan kami sa microscope, one student at a time, muli akong napatingin sa bintana. As I was staring at the window, may napansin akong usok. It was like a fog, slowly moving towards the window. Pag-fade ng fog, nagulat ako. May babae nang nasa tapat ng bintana, staring back at me. She was dressed in white. Mahaba ang buhok na parang malagkit at matigas. Mahirap maaninag ang mukha niya from where I was standing. Pero kinilabutan talaga ako. Kinilabit ko si Marnie, isa sa mga naging ka-close ko at that time. I told her na may babaeng nakasilip sa bintana. Minura niya ako. Huwag ka namang manakot. Tingnan mo, sabi Pilit ko. Matatakotin si Marnie. Unti-unti nga siyang tumingin pahapyaw lang. Namutla si Marnie. Nakita rin niyang nakita ko. Naghawa kami ng kamay. We were shaking in fear. Then bigla kami nilapitan ng aming professor, si Miss Magno. Ang akala ko pagagalitan niya kami dahil hindi kami interested sa activity at tila may iba kaming pinagkakaabalahan. Pero sa halip, binulungan niya kami. I know what you saw, ang sabi niya. Don't mind it. At nagwagwag na wala na uling titingnan. Lalong lumalakas ang manifestation the more you paid attention to it. Napatingin lang kami kay Miss Magno. We were speechless for a while. We followed her advice. Hindi na namin tinignan ang bintana. After the class, we approached our professor. Ma'am, sorry po kanina. Ang sabi ko. It's okay. Ang tono niya. Nagpapakita talaga siya sa tuwing may bagong mga estudyante dito sa lab. Sino po ba yun, ma'am? Tanong ni Ma'am. Hindi ko rin alam. Pero ayon sa kwento-kwento, she's one of the students here. Pre-med na siya, pero bumagsak sa isang subject. Hindi niya nakayanan. Naglason daw at natagpuan ang bangkay sa bakanting lote dyan sa likod ng ating lab. Ang sakla pala ng kwento. Ang naiusal ni Marnie. Hindi mapakali ang kaluluwa niya. Siguro dahil sa ginawa niyang pagpamakamatay. She should have not done it. Her manifestations might be rooted in deep regret of what she did to herself. Dagdag pa ni Miss Magno. Hindi na uli nagpakita sa amin ang babae sa bintana. O marahil naging abala na kami sa pag-aaral. So even pay attention to her. Hindi ko makakalimutan ang karansang ito. It was so weird. Tag-ulan noon. Nasa loob kami ng kotse ng anak kong babae na si Georgia at ang asawa ko at ang nakababata kong kapatid na si Rika. Nasa passenger seat si Rika at ang 5-year-old kong si Georgia. Nasa harapan naman kaming mag-asawa. And he was driving the car towards our street. Huminto ang asawa ko sa pagdadrive. Baha kasi sa harapan. Nangamba siya na baka kapag sinugod namin ang baha, pasukin ng tubig ang makina at baka lalo pa kaming samain. So anong gagawin natin? Tanong ko sa kanya. Hintayin na lang natin. Mabilis namang humupa ang baha dito. Yan ay kung titigil ang ulan. Katwiran ko. Mukha namang patila na Nilingon ko ang anak ko at ang kapatid ko sa likuran. Okay ba kayo dyan? Ang tanong ko. At itong si Georgia may sinasabi. Wika ni Rika. What is it, Georgia? Mommy, there's a girl outside the car. What? Itinuro pa ni Georgia ang bintana ng kotse. There, Tumingin kaming lahat doon. Wala namang tao. Baka namamalikmata ka lang, anak. Malakas ang ulan. She's cold. She wanted to get in. Patuloy ni Georgia. Tinutukoy pa rin ang di umano ay babae daw sa labas ng kotse. Can we let her in? There's no one there, Georgia. She's there, Nakulitan na ako sa pagpupumilit ni Georgia. I decided na baguhin ang usapan kaysa kung saan pa mauwi iyon. I was glad I brought my camera with me. Kinunan ko sila ng picture ni Rika para malibang.
True enough na wala na sa isip ng anak ko yung sinasabi niyang girl sa window ng car. Humupa din ang ulan at nakadaan kami sa street. Kinabukasan, pinadevelop ko ang picture. Pagtingin ko doon isa-isa, kinilabutan ako sa isa sa mga larawang kinunan ko sa loob ng kotse. Kuha iyon ni Narika at ng anak kong si Georgia. Bahagyang nakunan ang bintana sa tabi ng kinauupuan ni Georgia. At sa bintana, kuhang-kuha sa picture ang anyo ng isang batang babaeng nakasilip sa misty car window. Basang-basa sa ulan ng babae, hisinga lang ang kulay, kaya tila walang mukha. But the form was there. Kinilabutan talaga ko ng sobra. Hindi ko na ipinakita kay Georgia ang picture. Baka lalong lang ma-disturb ang anak ko. I consulted the psychic to explain the picture. At ayon sa kanya, paminsan-minsan daw talaga, a spirit manifestation is too strong. Nakukunan daw yon ng larawan. Such is the case of that girl in the car.